Magandang gabi mga kaibigan at sa pagkakataong ito meron naman ako ibang tampok na video dito lamang po sa Punto por Punto Review kung saan may nagtanong patungkol sa Mateo 16:18. Meron ba daw itong limit hanggang 19? So ako'y nalilito sa kanyang katanungan bagamat curious akong malaman kung paano ba sasagutin ng ating mga kasamahan sa punto por punto ang naturang tanong. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Si Ariel Delmar, no? Bro, Ariel Delmar, pa-unmute bro. Sa katanungan ko pa naman po, yung sa Matthew 16:18, ano po ba yung parang limit nun po sa mga pare? Ano ang may medyo mahina yung boses mo bro. Sa Matthew 16:18, ano po yung limit doon? Ang limit? Oo. Sa anong version natin basahin? Tagalog or English? Kahit ano po, di ba? Whoever or whatever you allow in here on earth, you allow, you bind here on earth, it will be bound. Yan, dalawa na lang yung tingnan natin, no? Isang English at isang Tagalog. Sabi dito, sa Tagalog, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yan sa Tagalog. Sa English, and I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So ano yung katanungan mo dito bro? Sa 19 mo pa po. Sa 19 po ba yung ano? Sa 19, okay. Whatever you bind in heaven. Okay. So sa 19, ito naman ang sabi, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot din sa langit. Sa KJV, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. So ano pinakatanong mo dyan bro? Ano po yung limit doon po? Sa, di ba supposedly nasa pare yung binigyan yung pare ng authority na yan po, di ba? May limit po ba yan, yung sa authority na yan? Well, when it comes to faith and morals, syempre, kung ano nga yung ipahintulot nila no? Sabi dito sa Matthew 18:18, no? Matthew 18:18 naman, sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol, dito tayo sa 18:18, no? Ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kung ayaw niyang makinig, sa 17 to sa 18. Itong sabi sa 18. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo. So, anuman ibig sabihin, anuman yan, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. English, verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loose in heaven. So malinaw dito na without limitation yan, kasi kahit ano man pero naaayon sa faith and morals, no? Nasabi nga ng ating simbahan sa CCC natin, paragraph 86, the magisterium is not above to the word of God. So may limitation din. Hindi pwede mag-overpower ang simbahan sa kung ano ang mga pahayag na sinabi ng Diyos. At
when it comes naman sa science, kapatid, syempre wala na pong ano ang simbahan dyan. Wala nang tawag dito, wala nang jurisdiction na magbigay ng ano ang dapat na nararapat pagdating sa siyensya. Okay. Yes, no, kasi limitado dyan. Pero when it comes to faith and morals, kapatid, yan ang saklaw ng simbahan, no? Wala siyang limited pagdating sa bagay na yan. Bakit? Basahin natin ang Ephesians 3:10. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga makapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang, hindi pala nakita, sorry. Ito, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga makapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. So yung palang walang hanggang karunungan ng Diyos ay mahahayag sa pamamagitan ng iglesia, kapatid. Yeah, Bro Junri. Yes, Bro Angel. Yes, dagdag natin dito sa Catholic website. Ano ba yung sinasabi diyan, yung may limitation din ba? Sabi rito, universal. Saan ba yung universal and particular jurisdiction? Sabi rito, apostles were not limited territorially in the way bishops are. The missions of an apostle, sabi rito, was to cultivate and shepherd the church, the church of Christ, wherever he might be, giving him a universal jurisdiction. In other words, yung nasabi din sa talata, sa iglesia lang po yan, kapatid, wala siyang limit. Pagdating sa church niya, yun po yung yun po yung jurisdiction ng mga bishop, ng mga kaparian po natin. Siyempre, outside that, siyempre sa mga gobyerno, mga anti-atheist at kung ano-ano man, hindi na nila yun. It's all about the church po, kapatid. Yun po yung sinasabi dyan. Ano mang paintulot nila, paintulot sa langit. It's all about the church po, kapatid. Okay. Bro Ariel? Okay po, kasi po, yung tanong ko po kasi mayroon pang follow-up yun eh. Kasi dito sa Cebu po, famous na to yung sa Simala, Sibunga Simala, yung doon ng Simala. Yung last visit ko namin, ng family ko, last January 5 ata yun or 8. Nakita ko dun sa, di ba, marami silang mga religious articles they are selling sa gilid ng simbahan, main church. Hindi siya separated, nasa gilid talaga. Kasi parang whole building na yun, malaki na siya, yung simbahan na yun. Anyway, so one of the religious articles they are selling there is yung, what you call that, wrist na punseras ng bata. Yung red at green at something na yung parang Chinese. So, may idea na kasi ako noon kung ano yon. Tinanong ko yung nagbenta noon. Ang sabi niya, "Oy, maganda to sir kasi pang paano to, pang papuera usog." So, okay lang, wala akong doon. Dumipat ako sa isa pang nagbebenta rin. Tapos, yun din ang same tanong ko. Same sagot din siya. Okay lang, maganda to sir, para to sa mga bata. Susuot lang to, tapos para puwera usog. Diba? Kung sa Bisaya pa, pang sa mga buyag-buyag. Sumpa sa buyag. Tapos, pinuntahan ko yung isang madre. Isang madre. Tinanong ko siya kung ano ba yon. Sabi niya, wala, hindi yon. Pero sanabi ko, yun kasi yung sinabi sa akin ng mga nagbebenta, yung para intro. Sanabi ko sa kanya, occultism, superstition ata to sister, hindi na siya nakasagot. Kaya yun yung yung kung ano ba yung limit nila, na pwede ba sila magbenta ng mga ganun. Kasi baka sabihin nilang, we have the authority to do it. In fact, mayroon pa nga sila dong mga yung mga candles, yung mga kandila na iba't ibang kulay. Mayroon na pala silang 7 candles. Kung gusto mo daw ng financial ganito, itong ganitong candle ang sindihan mo. Kung sa itong color ng candle ito. Basta, in my opinion, siya superstition siya. Hindi na siya in line sa pagkakaalam kung why are we lighting a candle for our prayer, which is directed towards God, and we are lighting the candle as a sign of respect for them.
for God alone. Pero may binibigay na sila kasi ibang ibang meaning doon sa mga yun. Yes, kapatid, no, when it regards sa mga nagbebenta, bro, ay yan ay kagustuhan nila, no? At ang simbahan naman ay hindi yan ini-encourage, no, na gawin nila. No, at lalong-lalo na yung sinabi mong dahil sila may authority. No, wala po, ang authority po ay nasa simbahan. Ibig sabihin yung mga namumuno, yung mga obispo po natin. Yung Okay. So, yung mga councils. Tayo pong mga laiko, wala po tayo noon. Ultimo mga pari po natin sa yung nagmimisa, ano lang po, limited lang po yung kanilang kapangyarihan. Doon lang po sa nasasakupan nilang parokya, no? Pero yung universality, yung pong Santo Papa natin at yung mga kardinales, yung mga obispo natin sa bawat dayosisan, sila lang po ang meron noon. Tayong mga laiko, yung mga nagbebenta diyan, nagninegosyo lamang po 'yan. No, at yan nga po brother, hindi kasi sila yung mga nagbebenta itself, sila yung yung parang laiko, pero ang kasi ang store kasi pag may-ari ng monastery yung yun. Yes, pero ganito bro, katulad sa Quiapo, no? Actually, wala mang panawagan ng Quiapo na magbenta diyan ng mga nais magnegosyo sa labas ng Quiapo ng kahit ano-ano, wala naman eh. Pero ang jurisdiction kasi ng simbahan by the parameter of the church lang. Pag sa gobyerno sa gobyerno na properties, labas na po ang simbahan diyan. Yung mga tao kasi minsan nagbabayad ng buwis yan sa barangay para makapagpwesto sila doon. So, minsan ginagamit talaga nila yung simbahan para kumita. Yan ang problema kasi diyan. I get your point, Brad. Pero yung sinasabi ko kasi malaking malaking building 'yan. When you get mayroon pa silang yung parang boundary wall or fence. Yung boundary fence, yun na yung sa church mismo. Yung nasa labas ng mga vendors, wala akong question doon kasi wala nang control yung church doon. I agree with you. Parang the same arrangement doon sa sinabi mo nga sa Binondo. Pero yung sinasabi ko po, andun mismo sa church. In fact, pag lumingon ka, pag andyan ka sa church, parang chapel o church mismo, pag lumingon ko sa gilid, andun na yung mga tindahan. Hindi siya separated. Yung mga nagbebenta sinasabi ko po sa inyo, hindi siya separated sa church. Nandun siya mismo sa church. So, in fact, ngayon ko lang rin naisip iwan ko lang kung sa under sila sa barangay or what, pero inside sa church sila mismo, brother. In fact, yung mga madre nga, andun nga sila. When pagbili mo nga ng kandila, yung sinabi kong kandila, pag about face mo, andun na yung mismong mga andun yung where you will light the candles, yung mga candelabra ba rin. Andun na siya, andun na mismo ilalagay yung mga kandila. So andun siya. Bro Angel, bigyan mo nga ng kasagutan at or linaw yung concern ni Brother Ariel Delmar. Bro Angel? Wala naman po kasing kapatid, wala naman po kasing pinag-ibayan dun sa mga naglilingkod na magugulat ka na lang na nalalaman mo ikaw ay laiko, magugulat ka. Ito kilala mo siya na live-in lang siya or civil marriage pero nakakapaglingkod. Yung iba masonry nakakapaglingkod. Okay. Nagets mo? Yes. Ang wala nang pinagkaiba doon. In other words, sa lawak ng church, you cannot control people to do what their own. Okay? So, but that doesn't necessarily mean allowed by church. Nagets mo? Kasi if you really follow the rules of the church, kaya nga may exorcism tayo po. Kaya itong mga exorcist priests, sila nga magsasabi, may demonology, angelology, sila magsasabi kung ano yung mga hindi dapat ibenta, ano hindi dapat. But because of lack of knowledge po, it doesn't mean naman, okay, unallowed na bishop yan. Kaya kahit tanungin mo yung bishop dyan, baka walang alam dyan eh. Ano ibig ko sabihin doon? Hindi niya makukontrol. Pero, authority ang bishop, ang mga pare, but they cannot control everything. Nagets nyo? So, pati yung mga, katulad ng sabi ko dati, lay minister na
ang tagal nagle-lay minister nung nakausap ako, tapos nabigyan ko sila ng aral tungkol sa ano. Na-realize nila hindi pala pwede yung live-in lang sila o hindi kasal sa pare. Sila mismo huminto. Why? Kasi sobrang busy ng mga kaparian po. Hindi na nila ma-monitor lahat yan. But it doesn't necessarily mean they are allowed by church. Ganun din po dito sa mga naglilingkod. Magtataka ka, bakit kaya ina-allowed yun? Bakit hindi nila ina-allowed? Hindi lang nila nalaman or nakalusot lang. Nagets mo po? Okay. So, nakakalusot, but it doesn't necessarily mean they are allowed. Pero pagka nalaman yon ng pare, ng bishop, yung mga binebenta nila, especially exorcist priest nandun, babawalan niya po yon. In other words, yes, they have the authority, but they don't have control to anybody. No control at all. Kasi nga, may kanya-kanya tayong free will kahit nga nasa loob ng simbahan kung ano-ano ginagawa, di po ba? So, kahit nga mga pari minsan, may mga kaparian tayo na nag-abuse, sexual abuse. So, you cannot control that. Why? Yung personal sin na yun eh. Free will na yun. But, authority, they have, yes, the church, if they found out, doon papasok yung church. You're talking about the authority. Walang limit sa church. But the limitation is yung control ng free will ng mga nasa loob ng church. They can do a lot of things na hindi napapansin. Pero ang sigurado ko po sa inyo, pag napansin niya ng mga kaparian o mga bishop na exorcist priest, alam nila yung tungkol dyan, candles, yung mga sinasabi mo, mga porceras o ano, na occultism, patatanggal po yun. So yung po yung pagka-difference nun, they cannot control all the minds of all the members. No? But the authority is there po. Nasa simbahan pa rin, kapatid. Nagets nyo? Nagets nyo po? Nagets ko po. Okay. Amen. Yeah. One lang, though I don't want to push myself, no. Ano lang po, yung binigay mo rin pong example, I can understand kasi, yun nga, minsan, kunwari, yung nagli-live-in, serving the church, tapos hindi pala pwede yun. May chance din naman na sila lang naman or few people lang din siguro ang nakakaalam kung they're doing that, na live-in sila. Yung parang most of the community, maybe, do not know. May isang example lang po ako, yung cross-dressing po ba? Yes. And at the same time, yung pari po sa sobrang busy, hindi niya maisa-isa yung mga tao. Oo, hindi niya maisa-isa. Ikaw ba'y kasal? Hindi niya maisa-isa. Napakarami, lalo na sa katedral. Yes. So, they have the authority, but no control yung free will ng mga tao magloko. Nagets mo? Okay. Okay. Yun lang po. Amen. Sige po. Maraming salamat, Brother Ariel, no? At naway na linawan ka sa kasagutan ni Bro Angel. Hayan po ang kasagutan po ni Brother Angel, no? Hindi porket tila yata napapabayaan, ibig sabihin ni allowed na, no? Ang simbahan ay nagbabawal kung ano ang mga dapat ipagbawal, pero kung may mga nagsasagawa na hindi na makontrol ng simbahan, yun ay dahil masyadong busy, and then hindi ibig sabihin na pinapahintulutan. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo sa ating punto por punto review. Balik po tayo ulit mamayang gabi para sa punto por punto live. Kaya ito po si Jando Alabado and I'm out.